Please! Please stop crying! Ano bang kailangan mo, anak? Nagugutom ka ba? Ano bang problema? Are you not feeling well? Please stop crying! Natataranta ako! Aray! Oh, bakit? Dan, ang sakit ng siyad ko. Hindi ko maintindihan. Parang maanganak na ata ako. This is all your father's fault! Hindi ko kasi alam kung bakit niya tayo iniwan at pinili niya yung isang pamilyang yun over us. Hindi ba niya alam kung gaano kahirap mag-alaga ng anak mag-isa? Halika, tara, daling kita sa ospital. Tara. Sa nanay ko. Mommy's here for you, okay? You and Mommy forever. Dan, ang sakit. Aray, nakak, sandali lang. Aray. Stop crying, Angela, please! Tama na! Mga tao! Angela! Anak ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Angela! Angela! Emma! Anak natin. Nandito na lumabas sa'yo, anak natin. Dok? Saan niyo po dadalhin yung anak namin? Dahil premature ang bata, kailangan natin siyang ilipat sa NICU para ma-monitor. Oo. Angela? Angela? Olive? Olive, buti na lang gising ka na. Asan ang anak ko? Olive? My daughter. Asan si Angela? Olive, I'm sorry. Olive, I'm sorry. no. I'm so sorry. No! 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 I'm so sorry. No! No! Hello po. Hi, Emma. Dok, kumusta po yung anak ko? Emma, kailangan muna kasi natin ilagay yung anak mo sa NICU. Dahil nakakita kami ng senyales ng infection o sepsis. Delikado po ba yun? Kung hindi po ito maagapan at mabigyan ng tamang gamot, pwede po ito mag-cause ng death sa bata. Ho? Dok, pero paano niyo po nakuha yung ganun? Posibleng nakuha niya po ito nung ipinapanganak siya. At dahil preterm ang bata, baka hindi pa po kaya ng immune system niya yung gantong infection. Pero, Emma, huwag ka mag-alala. Dahil gagawin namin ang lahat para mailigtas ang anak mo. Sa ngayon, kailangan lang muna nating palakasin ang katawan ng bata. Okay? Palakas ka rin, Emma. Thank you po. Una na po ako. Excuse me. Salamat po. Paano kung hindi pa talaga kaya ni Kyla? Paano kung mahina pa yung katawan niya? Dan, hindi ko kaya mawalan ulit ng anak. Ay. Huwag ka mag-alala.
May awa ang Diyos. Di ba sabi ng doktor, magpalakas ka? Emma, nakausap mo kasi yung doktor. Kailangan daw ni Baby Kyla ng antibiotic. Sa loob ng 2 linggo, 3 beses kada araw siya inom ng gamot. Ano? Ibig mo sabihin, 2 linggo pa siya dito? Kung yun po yung kailangan para gumaling si Kyla. Ang problema, wala dito sa ospital yung gamot na kailangan ni Baby Kyla eh. Bibilin pa sa labas. 5,000 yung kailangan niya. 5,000 isang gamot. 3 beses isang araw. Ibig sabihin, 15,000. 2 linggo, 180 milyon na! Saan kayo kukuha ng gano'ng kalaking pera? Kahit gaano pa ho kamahal yun. Kahit ibenta ko po lahat ng gamit ko, gagawin ko po yun. Katukin ko lahat ng mga kakilala ko. Para lang mabuhay si Kyla. Hindi po ako papayag na mawala siya sa amin. Anak, pangako ko sa'yo, ilalabas ka namin dito ng tatay mo. Gagawin namin lahat. Gumaling ka lang. Anak, kumapit ka lang, ha? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kung nakinig lang kayo sa akin noon, pinaampon natin yan si Kyla, hindi sana mangyayari to. Sana nga buhay pa siya ngayon. Nay, bakit parang sinasabi niyo po na kasalanan po namin? May pagkakataon na kayo nun eh. Tinanggihan niyo pa. Nay, tama na po. Ano ba mas gusto mo? Pinaampon mo yung anak mo, wala sa'yo, pero alam mong buhay. O ngayon, hindi mo nga pinaampon. Ano nangyari? Nawawala sa'yo. Nay, ba't ganyan ka magsalita? Bakit parang hindi ka ina? Ha? Kung mabuti akong ina, uunahin ko kapakanan ng anak ko. Nay, sinasabi niyo ko ba na hindi ako mabuting ina? Wala akong sinasabing ganon. Ayoko lang nakikita kita na nahihirapan ng ganyan, pati ang anak mo. Nay, ano naman po ba ngayon? Kung mahirapan ako, di ba parte po yun ang magiging magulang, hindi po ba? Pero nabigyan mo nga ba na magandang buhay ang anak mo? Nailigtas mo nga ba si Kyla, Emma? Bakit, Nay? Ikaw po ba? Kaya niyo po ba yun gawin sa sarili niyong anak? Na ipamigay niyo lang kung kani-kanino? Sa mga hindi niyo kakilala? Ha? Kaya mo ba yun? Kung kinakailangan? At kung may pagkakataon? Oo! Kung noon merong mayamang pamilya na lumapit sa akin, gusto kang ampunin? Bakit hindi? Marami akong pagkukulang sa'yo. Hindi kita nabigyan ng maayos na buhay. Lumaki ka, wala kang ama. Marami akong pinagkait sa'yo. Kaya nga siguro mas maganda kung nung bata ka, pinampun kita. Kaysa naman ngayon, nakikita kita ng ganyan, nahihirapan. At kung sakali mangungulila ako sa'yo, sige! Titiisin ko yun! Basta ang importante sa akin, alam ko na maayos ang buhay mo.
Emma. 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 Napakasakit na nangyari sa anak natin. Pero ayokong isipin mo na nagkulang ka bilang isang ina. Dahil higit-higit pa ang binigay mo sa anak natin. Kita mo kahit walang-wala na tayo, ginawa pa rin natin ang lahat para maduktungan ang buhay ng anak natin. Kita mo kahit wala ka sa tabi ni Baby Kyla, nung nangyari yung landslide, alam niya na hindi ka nagkulang bilang isang ina. Kaya ako na nagsasabi sa'yo, Emma, paniwalaan mo ko. Napakaputi mong ina. Wala kang pagkukulang. Olive, I'm here. May monthly report. Huwag kang pamito. Ibibigay ko lang naman. But my crib. Tsaka, is that a baby? Kaninong baby yan? This is my baby. Si Maria Angela. Nag-ampon ka ng bata? Oo. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. 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 Nakakalungkot lang, no? Sineselebrate natin yung first birthday ni Kyla nang wala siya. Bakit kasi pinapahirapan niyo pa yung mga sarili ninyo? Sana nagtirik na lang kayo ng kandila. Wala naman dito si Baby Kyla para enjoyin ito. Nailigaya. Nangako kami kay Baby Kyla na kahit wala na siya, isa-celebrate pa rin namin yung birthday niya. Para manatili pa rin po yung alaala ng anak namin. Anak, alam mo, matagal kong pinaghandaan tong birthday mo. She looks so adorable. Look at that cute little heart-shaped birthmark. Naaalala ko sa kanya si Angela. Bigyan lang ulit ako ng pangalawang pagkakataon. Gagawin ko lahat. May balik lang sa akin ang anak ko. Hindi ba ito yung baby sa Nico? Kasi yung balat niyan, I remember she has the same birthmark. Olive, ninakaw mo ba yung batang yan? Olive, are you out of your mind? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo nakaw yung batang yan? Relax, Astrid. Kinuha ko lang ang anak ko. Olive, ibalik mo yung batang yan. No! Nakita ko ang batang to. Naramdaman ko si Baby Angela sa kanya. Angela? Maria Angela, your daughter? Yes!
Pareho-pareho sila ng ngiti, ng tawa, ng iyak. Even the way she holds my finger. Very Maria Angela. Olive, ano pinagsasabi mo? Naniniwala ako na lumipat sa batang to ang anak ko. Trust me. She is my daughter. Olive, she's not your daughter. Patay na ang anak mo. I may have lost my daughter in a car accident, but dahil sa batang to, nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon para makasama ulit ang anak ko. Olive, that's just your depression talking. I'm not depressed. I'm fine. Pag nalaman to ng mga pulis, pwede kang makulong. Mawawala lahat sa'yo. Well, hindi naman to dapat malaman ng mga pulis. Unless, isusumbong mo ko. Will you? Remember, malaki ang utang na loob mo sa akin. Mga magulang ko ang nagpaaral sa'yo. Ako rin ang nagpasok sa'yo sa mga family businesses namin. It's because of me, kaya meron ka ng lahat ng mga bagay ngayon. But if you try to take this baby away from me, babawiin ko ang lahat ng yun. And I will make your life a living hell. So ano, Astrid? Isusumbong mo ba ako? Thank you, Astrid. Sana maintindihan mo kung saan ako nanggagaling. But to be honest, I don't really expect you to understand dahil wala ka namang sariling anak. But you know what? This baby, she has brought back so much joy into my life na parang nakalimutan ko lahat ng nangyari. So please, please don't ever take her away from me. Sisiguraduhin ko na bibigyan ko ng magandang buhay ang batang to. Even more than what her parents can give her. Dapat nga magpasalamat pa sila sa akin. Because I'm doing them a favor. Hindi nila kayang ibigay kay Moki lahat ng mga needs niya the same way I can. Moki? Yes. That's what I will call her. Pero Olive, sigurado ka ba na ready ka na mag-alaga ng bata? Malaking responsibility yan. Kung naging reckless man ako sa una kong anak, sisiguraduhin ko na hindi ko na uulitin yung mga pagkakamali ko noon. This time, I'll be better. Dahil mas handa na akong maging ina ngayon. Moki. Iwan mo na lang dyan ang mga pipirmahan ko. You can go now.
Mommy's here. Na-imagine ko, marami akong masasarap na pagkain ihahanda sa'yo. Tapos, iimbitahin ko lahat ng kaibigan at pamilya natin. Tapos pupunuin ko ng lobo tong bahay. Pero bakit parang baliktad yung nangyari? Anak, alam ko, ngayon, pinapanood mo kami. Kasi di ba ikaw na yung guardian angel namin? Ang wish ni nanay, sana sa kabilang buhay, magkasama tayo ulit. Maligayang kaarawan, anak.